Amen. Bilang pagbigalang sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay, dadalhin po sa atin ang ating beloved ordained preacher, Nilo de Guzman. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga inamahal. God bless you, beloved brother Castor, Nonog. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal. Lahat magsabing praise the Lord. Say praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, bagong lahat mga kapatid, nais kong magpaabot muna ng pinakamataas na papuri po, luwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At nagbibigay po ako ng dobleng paggalang pagbati po sa propeta ng ating dakilang Diyos na buhay, ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, ang kanyang butihing mga anak, the Almeda family, the Almeda children. At ganoon din po mga kapatid ko, patuloy nating pag-alaala sa mga ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda sa kanyang butihing mga aral. At sa lahat po ng ating mga kapatid sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, magandang umaga. Maging dito po sa dako ng Pampanga, mga kapatid, sa aking mga kasamang manggagawa, mga mangangaral, mga elders po natin, ating mga choir members, at sa lahat po ng ating mga bisita, mga minamahal, maging sa ating mga naka-tune in ngayon, mga minamahal, nanonood ngayon sa ating gawain, mga kapatid sa ibang mga bansa. Magandang umaga po, pagsalusaluhan natin ang salita ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa mga sandaling ito, at tayo po'y manalangin sa ating mahal na Panginoong Jesus. Amen, hallelujah. Sama-sama tayo mga minamahal. Hilingin natin sa dakilang Diyos, mga kapatid ng kanyang patnubay. Amen, hallelujah. Dakil at mapagpala naming Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon, maraming salamat. Mahal na Panginoon, sa iyong masaganang pagkilos sa aming kalagitnaan, O Diyos, sa paghipo mo sa aming mga puso. Mahal na Panginoon, O Diyos, sa pangunat panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, O Diyos, mahal na Panginoon, natin balingkod sa ganang akin, wala akong magagawa amang banal. Langisan po ninyong yung mga salita. Mahal na Panginoon, O Diyos, ikaw maglagay sa aking mga labi, sa aking puso, O Diyos, na mga salitang nais mong iparating, mahal na Panginoon, O Diyos, sa iyong mga anak. Pagpalain mo kaming lahat. I bind the power of darkness, hindrances cast out in the name of Jesus right now. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. God bless you po. Mga mahal, sa ating mga minamahal mga kapatiran, praise God, hallelujah. Tayo po mga kapatid ay magbukas ng ating mga Bible. At mga mahal, sa ating mga Bible reader, ay ihanda po natin ang 1 Samuel chapter 16, verse 6 and 7. Mga minamahal, at ihanda rin po yung Proverbs chapter 24 verse 10, mga kapatid. Sabi po ng 1 Samuel chapter 16 verse 6 and 7, So it was when they came that he looked at Eliab and said, Surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said to Samuel, Do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Tagalog po. Dito po sa unang Samuel, ang kabanata ay 16, ang talata ay 6 at 7. At nangyari, nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab, at nagsabi, tunay na ang pinahiran ng Panginoon ay nasa harap niya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kaniyang muka o ang taas ng kaniyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa muka. Right. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga inmahal. Say, praise the Lord. Spiritual health. Mga inmahal, ang ating title. Bakit po mga kapatid, 1 Samuel chapter 16, 6 and 7 ang aking binigay? Mga minamahal, dito po tayo kukuha mga kapatid ko ng idea natin sa ating pag-aaral mga kapatid ko. Spiritual health. Kalusugang spiritual, mga kapatid ko. Nang nasuguin po mga minamahal ang dakilang Diyos, si Prophet Samuel, sa panahon po ng Old Testament, mga kapatid ko, wala pong mga minamahal
wala pa pong hari, mga kapatid ko, ang Israel, sapagkat si King Saul, mga kapatid, ay sumuway sa dakilang Diyos natin. Papalitan na po siya. Kaya nang suguin ng dakilang Diyos si Prophet Samuel para i-anoint yung magiging bagong hari ng Israel, mga minamahal, nakita po ni Propeta Samuel na ang sukatan po ng dakilang Diyos sa tao, hindi po sa panlabas na anyo. Hindi po sa panlabas na kaanyuan, mga mahal, kundi ito po'y sa puso, mga kapatid. Leadership. Amen. Mga minamahal, sabi ng 7, "For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord look at the heart." Tulad po sa panahon natin, mga minamahal, ngayon, mga kapatid ko, sa pagtawag po ng ating dakilang Diyos, mga minamahal sa tao, hindi po panlabas na kaanyuan, mga minamahal, ang mahalaga. Hindi po yung panlabas na kaanyuan ang tinitingnan ng dakilang Diyos. Hindi po yun ang sukatan, mga kapatid ko, ng dakilang Diyos, kung ano po yung kalagayan mo ngayon, mga minamahal ko. Kahit marami kang pera ngayon, kahit degree holder ka ngayon, mga minamahal, or ma-influensya kang tao ngayon, mga kapatid ko, kung mga minamahal, matalento kang tao, hindi po yan ang tinitingnan ng dakilang Diyos natin, mga kapatid, sa pagtawag niya sa tao. Mga minamahal, kundi yung handa ka bang sumunod sa kanyang pagtawag, mga minamahal ko. Handa ka bang sumunod sa ating dakilang Diyos? Kung may willingness ba sa ating mga puso, mga kapatid ko, at kung matatag ba ang puso natin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Ang tinitingnan ng dakilang Diyos, mga minamahal, ay yung maresistensya ba, mga kapatid ko, ang iyong espiritual sa pagsunod sa ating dakilang Diyos. May lakas ba, may tatag ba, mga minamahal, ang iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng Proverbs chapter 24, verse 10, mga minamahal, "If you faint in the day of adversary, your strength is small." Kung sa harap po ng kaaway mo, mga minamahal na dyablo, ay tutumba ka, mga minamahal ko, konti lang ang lakas mo. Ngayon, mahal, hindi ka magtatagal, hindi ka magtatagumpay, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Bible, mga mahal, "Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might." Ephesians yan, mga mahal, chapter 6, verse 10. Be strong in the Lord and in His mighty power. Bakit sinabi ni St. Paul, mga mahal, be strong in the Lord? Magpakalakas kayo sa mahal na Panginoong Diyos, mga minamahal. Sapagkat, mga kapatid ko, labanan po ito. 1 Peter chapter 5, verse 8, sabi ng Bible, "Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowler around like a roaring lion, looking for someone to devour." Si Satanas po, ang dyablo, mga minamahal, humahanap ng kanyang masisila. Hindi niya gagalawin yung kanya na. Hindi niya nagagalawin, mga mahal, yung nakikiayo na sa kanya, yung mga unbeliever. Ang kanyang target, mga mahal, yung mga anak ng Diyos. Tingnan niyo sa Tagalog, mga mahal. Sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8. "Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na umahanap ng masisila niya." Amen. Gumagala yan, mga mahal, 24 hours. Humahanap ng masisila niya. Kung saan tayo mahina, mga mahal, doon tayo palaging titirahin ng dyablo para matumba ka, mga mahal. Para mawalan ka na ng lakas. Magapi ka na niya, mga mahal. Sa 1 Timothy chapter 6, verse 12, sabi ng Bible, "Fight. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called." Tumingin ka lang sa kaligtasan, mga mahal. Ito lang ang panghawakan natin, mga kapatid ko. Ito lang ang ating asikasuhin. Yung pagkatawag ng dakilang Diyos sa atin. Sabi ng Bible, "When you made your good confession in the presence of many witnesses,
Tingnan natin sa Tagalog, mga mahal. Fight the good fight of faith. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Why we fight, mga mahal? Sabi ng Bible, makipagbaka tayo ng pakikipagbaka sapagkat mahigpit po ang labanan, mga mahal. Mahigpit ang labanan. Dakilang Diyos, laban po kay Satan, mga kapatid ko. Ang battleground nila, ikaw at ako. May mahal. Nasa atin po yung pagtatagumpay. Nasa ating choice, may mahal, yung pagtatagumpay. Kung nais nating magtagumpay ang dakilang Diyos, may mahal, lumakad tayong nararapat sa paningin ng dakilang Diyos natin. Kung nais nating manalo ang diablo, may mahal, sa buhay natin, huwag kang lumakad sa kalooban ng Diyos, maging mahal. Tayo po ang battleground, maging mahal, ng Satan at ng mahalapan ng Diyos. Amen. Pinapipili tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal. Paglingkod sa mahal na Panginoon o pagsunod kay Satanas, mga kapatid ko. Siyempre sa Lord. May mahal, 5. Tagalog. 1 Timothy chapter 6, verse 12. Dito po sa Juan Timoteo, Kabanata 6, at ang verse po ay 12, Magipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manahan ka sa buhay na walang hanggan. Na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Labanan po ito, may mahal. Hindi ka pwedeng patulog-tulog dito. Hindi pwedeng patumpik-tumpik lang. Sapagkat ang pupuntahan natin, mga minamahal, hindi basta-basta. Langit ang naghihintay. Amen. Ang kalsada ay ginto, may mahal. Diamante, brilyante ang mga mansyon natin sa langit. Baka pagdating natin sa langit, mga inamahal, hindi mo mahawakan yung doorknob mo. Humahagulgul ka na ng iyak, mga mahal. At ang bukang bibig natin, mahal na Panginoon, hindi ako karapat-dapat dito. Wala pong karapat-dapat sa dakilang Diyos. Pero dahil may mahal na habag ang Diyos sa atin, nandito tayo ngayon. Amen? Binigyan mo yung mahal ng pagkakataon ng dakilang Diyos na maglingkod sa Kanya sa buong katotohanan. May mahal. Ngayon, nandito ka na? May mahal, hinihintay na lang natin yung pagtunog ng trompeta eh. Hinihintay na lang natin yung pagdating ng mahal na Panginoon eh. Amen? Praise the Lord. Meron na tayong Holy Spirit, may mahal. Meron ka ng tatak, seal, para makakitay sa langit, may mahal. Praise the Lord. May power ka na para gumawa ng mabuti. Amen. Kaya huwag mong pabayaan ang kaligtasan. Huwag tayong patay-patay, may mahal, sa paglilingkod. Huwag tayong patulog-tulog, may mahal. Amen. Magmalnoris tayo, may mahal. Mawala yung kalusugang espiritual kapag nagpabaya tayo. Amen po ba, may mahal? Glory to God. May mahal, kaya pag nakakita ka ng mali, hindi siya yan. Demonyo yan. May mahal. Demonyo yung may gawa na. Huwag mong tingnan yan. Amen. Tingnan mo yung mahal yung kaligtasan. Praise the Lord. May mahal, may mga mali, may mga sumasablay, may mahal, may nagkakasala. Huwag mong tingnan yan, may mahal. Hindi siya yan. Bakit, may mahal, nagkulang sa panalangin yan? May mahal, fight nga eh. Fight the good fight of faith eh. Makipagbaka eh. Anong dapat natin gawin? Pray one another. Amen. May mahal, ipanalangin ang bawat isa. Dahil wala tayong kaaway na tao. May mahal. Ang kaaway natin, demonyo. Kaya may mahal, lahat tayo dapat overcomer. Lahat tayo dapat nagtatagumpay. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Kapag nagtapat ka pala sa mahal na Panginoon, kapag lumakad ka sa kanyang palatuntunan, nabasa ko, may mahal, iingatan ka niya sa panahon ng pagsubok. Sa panahon, may mahal, ng pandemic, ingatan ka niya. Pagpalain ka niya, may mahal, kapag maingat kang gumaganap ng kanyang palatuntunan. Tingnan niyo yung mga kabataan, may mahal, sa kanilang pag-awit sa ating dakilang Diyos. Mga kabataan, umiiyak sa presensya ng dakilang Diyos, mga minamahal. Terrible, blessed na blessed po ako, may mahal, kapag nakakita ko ng kabataan, may mahal, wala nang mahalaga sa kanya kundi ang magpuri sa mahal na Panginoon. May mahal, inaasam-asam lagi, madamang presensya ng ating dakilang Diyos.
Hallelujah. Revelation chapter 3 verse 10, sabi ng Bible, because you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trials that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. Grabe to. Wait, tingnan nyo. Tagalog. Dito po sa Apokalipsis, Kabanata 3, ang talata po ay 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Grabe. Napakabait ng ating dakilang Diyos, mga mahal. Sumunod ka lang pala eh. Mga mahal. Amen. Tingnan niyo mga minamahal ko. Meron bang anak ng Diyos na pinabayaan panahon ng pandemic? Mga minamahal, grabe talaga. Yung ibang mga fellowship, mga minamahal ko ay hindi po makapagsagawa ng ganitong gawain malaya. Tayo'y pinahintulot ng dakilang Diyos na buhay, mga mahal. Hinipo, mga mahal, yung ating mga barangay official. Amen? Mga mahal, para magpuri sa dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Eh sabi po, mga mahal ng barangay, pwede bang hinaan niyo yung sound niyo? Bakit po? Kasi lahat ng gawain dito sarado na, kayo lang ang bukas. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Amen? Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. May mahal, ingatan po natin to. Merong 7 signs. You are under spiritual attack. Nawawala po yung kalusugan ng ating spiritual, may mahal, kapag nasa iyo to. 7 signs you are under spiritual attack. Number 1, loss of spiritual desire. I-check natin, mga mahal, tingnan natin. Wala na yata akong desire sa spiritual. Wala na yung ningas ko sa spiritual. Wala na yung aking pagkauhaw sa spiritual. Mga mahal, nasa danger ka na niyan, mga kapatid. Pangalawa, physical fatigue. Physical fatigue, mga minamahal, inuubos mo yung lakas mo sa pagtatrabaho. Mga minamahal, inuubos natin yung lakas natin sa physical, sa trabaho. Kaya pagdating po sa pagsamba, hindi natin mapigilan yung antok, mga minamahal, nakakatulog tayo. Hindi ka na tuloy nakakapagpuri sa mahal na Panginoon. Hindi ka na tuloy, mga minamahal, nakakagawa para sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Mga minamahal, dapat mga kapatid ko, huwag nating papatayin yung katawan natin sa trabahong pampisikal. Dapat pantay lang. Amen. Dapat meron sa physical, meron sa spiritual. Amen po. Purihin ang dakilang Diyos minamahal. May mga mananampalataya po, mga kapatid, ganon. Minsan, hindi na po dumadalo, sobrang pagod minamahal sa trabaho. Mga kapatid ko, physical fatigue. Isa yan sa taktika po ng kaaway, minamahal, para mamatay na yung ating mga spiritual, mga kapatid ko. Number 3, lack attack. Lack attack. Hindi mo na nilalabanan yung gusto ng laman mo. Hindi na natin nilalabanan yung gusto ng laman natin. Nakikinig po ba kayo? Hinahayaan natin, mga minamahal, maging dry ang buhay natin. Hinahayaan mong maging dry ang bahay mo, ang tahanan mo, ang pamilya mo. Hindi ka na nagpupuri sa dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi mo na binubuksan yung bibig natin para umawit sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Nagiging dry ang buhay, mga minamahal. Dry talagang spiritual natin, mga kapatid ko. Walang blessing na darating. Amen. Amen. Praise God. Mga minamahal, kaya pag tayo po'y sumamba sa dakilang Diyos, awitan natin siya eh. Gamitin natin yung labi natin, mga minamahal, umawit tayo sa mahal na Panginoon. Pag sinabi mong, hindi ko alam ang lyrics, brad eh. Meron tayong projector. Amen. Meron tayong mga lyrics, mga minamahal ko, para sumunod na lang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Alam niyo mga pagpupuri sa dakilang Diyos, mga minamahal, pag alis yan ng kalungkutan.
Pag-alis po, mga minamahal, ng kahirapan sa buhay, pagpalayas ng demonyo yan, mga minamahal. Pag nagpuri ka sa mahal na Panginoon, lalayas ang demonyo. Amen po. Kaya mga minamahal, magtaka ka, bakit, mga kapatid ko, napakasipag mong magpuri sa dakilang Diyos. Pag uwi mo sa iyong bahay, mga minamahal, galak na galak ang buong pamilya natin. Amen. May mahal, gising na gising ang ating mga espiritual. Malusog na malusog ang ating mga espiritual. Amen. Hindi dry. Say, praise the Lord. Yung dry, mga minamahal, kapag dumalo tayo, mga kapatid, pag uwi mo sa bahay, parang wala lang nangyari. Parang walang nangyari. Wala kang nakuha, mga minamahal, sa church. Wala kang na-contribute, mga minamahal, sa church. Wala kang pagpupuring ginawa sa dakilang Diyos. O baka naman umawit ka lang, mga minamahal, pero hindi ka nag-worship with all your heart. Amen. Madry talaga, mga minamahal. Kaya pag nasa gawain tayo ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, huwag mong pansinin yung iba, mga minamahal. Huwag mong pansinin, huwag kang titingin sa pangit, mga minamahal, wala. Ang tingnan mo, mga kapatid, yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Para hindi ka malugi. Amen. Dahil nasa iyong kamay, mga minamahal, kung paano bubuhos ang pagpapala ng dakilang Diyos sa iyong pamilya. Lahat magsabing, praise the Lord. 4, weak prayer life. Naalala niyo ba si Saint Peter? Mga minamahal, ano po ang kasalanang ginawa ni Saint Peter sa dakilang Diyos natin? Mga kapatid ko, sa mga white readers, pinagkanulo ang dakilang Diyos. Itinanggi ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Yan ang kasalanan ni Peter. Bakit siya nagkasala, mga minamahal? Sapagkat hindi siya sumunod sa sinabi ng dakilang Diyos natin. Sabi ng dakilang Diyos sa Matthew chapter 26 verse 40 and 41, "Then he came to the disciples and found them asleep, and said to Peter, 'What? Could you not watch with me 1 hour? Hindi ba ninyo ako masasamahang manalangin kahit 1 oras lang?' Kasi nasa Getsemani, mga inmahal. Nag-iisa lang ang dakilang Diyos natin, yung kanyang mga disciples, parang hindi siya tinutulungang manalangin. Tulog lahat, mga minamahal. Mag-isa lang siya na bumabalikat sa pananalangin, mga minamahal, para sa kanyang hinaharap na kahirapan. Kinausap niyang mga apostol, mga minamahal, maggumising kayo. Manalangin kayo. Hindi niyo ba ako masamahan ng 1 oras lang? Sabi ng 41, "Watch and pray, lest you enter into temptation. The Holy Spirit indeed is willing, but your flesh is weak." Yun ang labanan dun. Kaya kapag tayo nanalangin, may mahal, tayo po'y nagpuri sa mahal na Panginoon, parang tinatamad tayo. Bakit? Kasi mga minamahal ko, pinabibigat ng dyablo yung katawan natin para hindi tayo magpuri. Amen? Amen? Pero kapag mga minamahal, puspus ka ng Espiritu Santo, mga kapatid ko, napakadali lang. Kaya hindi ako naniniwala, mga kapatid, yung sinasabi nilang, ang hirap mag-born again. Ang hirap maglingkod sa dakilang Diyos natin. Hindi ko kaya. Mga mahal, hindi mo nga kaya, mga kapatid, kung susundin pa rin natin yung pita ng ating laman. Amen ba? Tingnan natin sa Tagalog, mga kapatid ko, ang talatang ito. Matthew chapter 26 verse 40 and 41. Ito po ang sinasabi. "At lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kaniyang naratnang nangatutulog. At sinabi kay Pedro, 'Ano, hindi kayo maaring makipagpuyat sa akin ng 1 oras? Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman.'" Amen. The Holy Spirit, mga mahal, is very willing, sabi ng Bible. Yung Holy Spirit na nasa atin, willing na willing talaga yan. Naka-experience ka na ba, mga minamahal, paggising mo sa umaga, kausapin ka ng Holy Spirit? At hindi mo magawa, mga minamahal, yung kanyang inuudyok sa'yo. Bakit, mga kapatid? Tinatalo po ng laman ng katawan. Amen po, mga minamahal.
Kapag sinabi ng ating dakilang Diyos madaling araw, anak, bumangon ka na, purihin mo na ako. Mga minamahal, sa sobrang sarap ng tulog, lalo't umuulan, mga minamahal, talagang iinat ka lang. Pagkatapos, mga kapatid ko, pipikit ka na naman. Naranasan po nating lahat yon. Amen po. Mga minamahal, kasi po yung Holy Spirit na nasa atin, tinutulak tayo mga minamahal gumawa ng kanyang kalooban. Pero pag inumpisahan mo na pong lumuhod, inumpisahan mo na po, itaas ang kamay mo, mga mahal, kahit inaantok ka. Pag naramdaman mo yung presensya ng mahal na Panginoon, mawawala yung antok mo. Papalitan ng luha, mga minamahal, sa madaling araw. Grabe, mga minamahal. Pagkatapos mong manalangin, mga minamahal, yung kalusugan ng spiritual mo, mga kapatid, kung mararamdaman mo yan. Amen po. Napakalapit ng presensya ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Kaya sabi po, may mahal ng ating dakilang Diyos, Peter, could you not watch me with 1 hour? Hindi niyo ba ako masasamahan? Manalangin? Mga minamahal sa panahon natin, nung una, mga kapatid ko, wala pa po tayo. Ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, mga mahal, siya lang ang nananalangin mag-isa. Wala siyang kasama, mga mahal. Pero hindi siya nang hinawa, hindi siya napagod. Kaya mga kapatid, hanggang sa magbunga yung kanyang mga panalangin. Tayo na po yun, mga mahal. Lumawak yung ating mga banal na gawain. Kaya mga kapatid, ganun din tayo ngayon, mga mahal. Kinakailangan ng bawat sa atin, yung panalangin ng bawat sa atin. Mga kapatid, paano ba yon? Kahit wala kang problema, kahit wala kang ipapanalangin, mga minamahal, kahit punong-puno ka ng blessing ngayon at kapayapaan, kagalakan, kailangan pa rin yung panalangin mo ng mga kapatid natin. Sapagkat hindi natin alam, mga minamahal ko, sa araw-araw, hindi natin alam, may mga humaharap sa mga pagsubok, may mga humaharap, mga minamahal, sa mga problema, merong mga nanlulupaypay, merong mga nanghihina, mga minamahal, merong mga mamamatay na, mga minamahal, yung kanilang espiritual. Mga minamahal, marami tayong kapatiran, hindi natin nakikita, mga kapatid. Pero sa pamamagitan ng panalangin po natin, mga minamahal, kahit 1 oras lang para sa ating mga kapatiran, mga minamahal, masisave natin sila. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Na huwag maging weak yung ating mga prayer. Number 5, old habits and lifestyle resurface, mga minamahal. Lumilitaw muli yung ating mga dating pagkatao. Pag naramdaman po natin ito, mga minamahal, wala na, hindi na healthy yung ating spiritual. Lumilitaw muli yung ating mga dating pagkatao, mga dati nating ginagawang kasalanan nung tayo mga unbeliever pa, mga minamahal. Sign po yan, mga kapatid ko, na hindi na po healthy yung ating spiritual. 5, 6, mga minamahal. Falling away from godly relationships. Ano yan, may mahal? Hinihila kang muli ng dyablo papalayo sa presensya ng Diyos. Mga minamahal ko. Hinihikayat ka ng dyablong sirain mo na yung relasyon mo sa ating dakilang Diyos na buhay. Binabaliwala na po natin yung tungkulin natin sa dakilang Diyos. Mga minamahal, yan yung mga sign. Kapag naramdaman mo yan, naramdaman mo yan, mga kapatid ko, umiyak ka na sa Diyos. Manalangin ka na sa Diyos, mga minamahal. Amen. Isa pa po sa dahilan, mga kapatid ko, kung bakit wala na tayong gana sa ating mga spiritual, alam nyo kung bakit, may mahal, kung ano? Too much blessing. Sobra-sobrang pagpapala. Nakakalimutan na po natin, mga minamahal, yung ating mga tungkulin sa dakilang Diyos natin. Tingnan nyo yung Deuteronomy chapter 8. Verse 11 hanggang 14, mga minamahal. Tingnan natin sa Tagalog muna. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, mga versikulo 11 hanggang 14. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay ay iyong natahanan. At pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami. 14, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos. Amen. Na naglabas sa iyo sa lupay ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Amen.
Say, praise the Lord, mga mahal. Mag-ingat daw, mga mahal. Beware that you do not forget the Lord your God, mga mahal, by not keeping His commandments. Mag-ingat, sabi ng banal na kasulatan, mga mahal, na huwag nating malimutan ang kautusan ng ating dakilang Diyos na buhay. Baka kapag ikaw'y nakapagtayo ng bahay, kapag ikaw ay binigyan ng mahal na Panginoon ng mga pagpapala, mga kapatid ko, pinayaman, pinalusog ng ating dakilang Diyos na buhay sa ating physical, mga kapatid, wala na tayong pangangailangan, baka malimutan mo raw ang dakilang Diyos natin. So, beware. Amen. Pampito, mga minamahal, ito po yung paano natin i-break, mga minamahal ko, yung attack ng enemy. 5 don'ts to break the enemy's attack. Number 1, mga minamahal, do not forget who made you. Huwag mong kalilimutan yan lagi. Kapag nangihina ka, nanlulupaypay ka, mga minamahal, lumabas ka ng bahay mo at pumunta ka sa kalsada ng madaling araw. Saka natin pagmasdan yung kalangitan. Saka natin pagmasdan yung libu-libong mga bituin, mga minamahal sa langit. Pagmasdan natin yung buwan. Pagmasdan natin, mga minamahal, yung napakagandang kalangitan. At higupin natin yung simoy ng hangin, mga minamahal. At saka mo itanong sa iyong sarili, sino ang gumawa ng mga bagay na ito? Kung walang Diyos na aking pinaglilingkuran. Kasi mga minamahal, minsan bubulungan ka ng dyablo. Wala na. Hindi ka napapansinin ng Diyos mo. Wala na. Hindi ka natutugunin ng Diyos mo. Wala na. Wala na, mga minamahal. Pero mga kapatid ko, sabi ng ating binasa, do not forget who made you. May lumikha sa iyo. May lumikha sa akin. Amen. Yung hinihigop nating hangin na libre, mga minamahal, galing sa dakilang Diyos yan na hindi natin nakikita. Praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon. Yung mga tinamaan ng COVID, mga minamahal, nag-short bridge sila hanggang sa bawian ng buhay. Mga minamahal, tingnan nyo. Yung hininga, mga minamahal, gano'n na lang, 1 inch na lang ang haba ng kanilang paghinga. Hindi na sila makahinga, mga minamahal, hanggang sa bawian ng buhay sa COVID. Mga minamahal, kaya mga kapatid ko, kapag may karamdaman ka, maisip mo tuloy, mga minamahal, marami kang na-miss sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nung malusog ka, mga minamahal, hindi mo siya pinaglingkuran ng tama. Nung malusog ka, mga kapatid ko, hindi mo siya pinaglingkuran ng may maningas na paglilingkod. Ngayong may karamdaman na tayo, mga minamahal, sinong hahanapin natin, mga kapatid ko, para makasurvive? May mahal, bibili ka na lang ng oxygen. ICU ka na lang, may mahal. Pero mga kapatid, pinagpala tayo ng dakilang Diyos ngayon. Wala tayo sa ICU, may mahal. Malaya tayong nakakahinga. Malaya tayo, mga mahal, nakapagpupuri sa mahal na Panginoon. May mahal, kaya huwag tayong manghina sa pananampalataya. May mahal, palusugin natin yung ating mga spiritual. Amen po ba, mga minamahal? Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid ko. Pangalawa, do not forsake the time and place of prayer. Lahat po tayo, mga kapatid ko, nagsimula sa wala. Paano tayo pinagpala ng dakilang Diyos, mga minamahal? Meron tayong place of prayer. Amen. Dalawa, mga minamahal. Naging susi ng ating pagpapala. A time of prayer and a place of prayer. Mga minamahal. Yun lang, mga kapatid ko. Bakit tayo pinagpala? Dahil tinuruan tayo, mga minamahal, lumuhod sa presensya ng dakilang Diyos. Tinuruan tayong magpuri. Tinuruan tayo, mga minamahal, manalangin. Amen. Mga minamahal, ginamit ang ating beloved parents in the Lord. Mga minamahal, hinubog tayo sa mga salita ng dakilang Diyos natin. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Do not forsake the time and place of prayer. Mga minamahal. Kaya dito lang tayo sa dalawang ito, mga kapatid ko. Dito tayo humuhugot ng lakas sa dalawang ito, mga minamahal ko. Yung time of prayer, mga kapatid, at yung place of prayer. Number 3, do not disconnect from pastoral protection.
mga minamahal, do not disconnect from pastoral protection. Gumawa tayo ng gumawa sa dakilang Diyos, mga minamahal ko. Paguri natin yung sarili natin sa paggawa sa kalooban ng dakilang Diyos natin, mga minamahal, para hindi natin magawa yung pita ng laman, mga kapatid. Huwag nating i-disconnect, mga minamahal ko, yung ating pong mga relasyon sa ating pong pastoral, mga minamahal. Bakit, mga kapatid ko? Dito tayo humuhugot ng lakas. Amen. Mga minamahal, huwag nating isipin, mga kapatid ko, na mga minamahal, malaya naman tayong nakakapasok dito. Malaya tayong nakakapagdalo, mga minamahal. Pero kung yung iba, mga kapatid ko, nag-rely lang sila sa webcast, mga minamahal, mga kapatid, tina-challenge ko po kayo. Mas masarap po yung personal na ating pong pagsalusaluhan, mga minamahal, ang pagkilos ng mahal na Diyos. Amen. Maliban doon sa mga kapatid natin sa ibang mga bansa, mga kapatid, wala tayong gawain. Kaya meron tayong mga webcast, mga minamahal, para sa kanila. Amen po. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Hallelujah. Huwag nating isbulin, mga minamahal, ang pastoral house, kasi dito po tayo nanggaling. Amen po. Dito nanggagaling yung lakas nating espiritual. Dito nanggaling, mga minamahal, kung bakit naging healthy yung ating mga espiritual. Amen. Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord. Sa ating mga physical, mga minamahal, itong ating physical na katawan, mga kapatid ko, without a healthy immune system, mga minamahal, dadapuan ka ng COVID, patay ka. Sa spiritual natin, mga kapatid, mahinang-mahina ang immune system natin. Mga minamahal, yun lang ang mga tinatablan, mga kapatid ko, dito sa COVID. Yung may mga tama na po yung ibang organ, mga minamahal, sa kanilang katawan, mahina na po yung kanilang mga resistensya, mga kapatid ko. Kaya tumba po sila pagdating po sa COVID, mga kapatid ko. Ganon din po. Kung mahina yung spiritual immune system po natin bilang mananampalataya, mga mahal, paano mo ma-overcome? Paano natin ma-overcome yung temptation? Kapag mahina po, mga kapatid ko, yung spiritual immune system natin, paano natin mapasalamatan ng dakilang Diyos sa trials, mga mahal, na binibigay niya sa atin? Bilang paglilinis sa atin. Paano natin, mga minamahal, malampasan yung mga persecution na hindi ka nawawala, mga minamahal, sa paglilingkod sa dakilang Diyos natin? So, kailangan po natin palakasin yung ating mga spiritual immune system. Amen. James chapter 4 verse 7, sabi ng Bible, therefore, submit to God. Yun ang sagot. Magpasubmit tayo sa dakilang Diyos natin. Mga minamahal, resist the devil and he will flee from you. Amen. Magpasakop daw tayo, sabi ng Tagalog. Pwede ba nating basahin sa Tagalog, minamahal? Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapanada 4, at ang verse po 7, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Ayan. Yan, mga minamahal. Magsisalangsang kayo sa diablo, tatakas siya sa inyo, mga minamahal. Kung nararamdaman po, mga kapatid, nasa tabi mo ang diablo, mga minamahal, mag-pray po tayo, magpuri po tayo, at saka mo siya i-cast out, mga minamahal. Tatakas yon. Amen po. Kaya nagtatagumpay lang, mga minamahal, ang diablo minsan sa atin sapagkat hindi natin kinakast out, mga minamahal. Niyayakap pa natin. Amen. Pero may power po ang bawat mananampalataya. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Kailangan, mga kapatid ko, mag-ingat po ang bawat sa atin. Mag-ingat po, mga mahal, baka tayo po'y matumba. Sabi po ng 1 Corinthians yan, chapter 10, verse 12. Chapter 10, verse 12 ng 1 Corinthians. Therefore, let him who think he stand, take heed, lest he fall. Mag-ingat ka na nakatayo ngayon. Baka mabuwal ka, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Kaya sukatan po, mga kapatid ko, ng matatag na Kristiyano, mga minamahal, unang-una po, attendance. Yung pagdalo po natin. Mga minamahal, huwag nating maliitin yun. Yung pagdalo natin, mga minamahal. Pagpasok mo pa lang sa bahay-sambahan, mga kapatid, pinagpala ka na ng mahalapang ng Diyos. Bakit? Sapagkat, mga minamahal, kung hindi ka pagpapalain ng mahal na Panginoon, sa tarangkahan pa lang ng bahay po ninyo, mga minamahal, hahadlangan ka na ng diablo. Hindi ka na papupuntahin dito. Amen?
Kaya pag nakarating tayo dito, mga minamahal, pagpapala na po yan, mga kapatid. Huwag mo nang sayangin, mga minamahal, yung oras. Huwag mo nang sayangin yung pagkakataon. Seryoso na po tayong maglingkod, magpuri sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? At ang sukatan, mga minamahal, ng spiritual healthy, mga kapatid ko, lumalakad ka sa spirito, hindi ka lumalakad sa laman. Hindi mo pinagbibigyan, mga minamahal, yung mga pita ng ating laman, mga minamahal ko. Ephesians chapter 5, verse 18, sabi ng Bible, mga minamahal, mga puspos kayo ng Espiritu Santo. Mga minamahal, tingnan natin sa Tagalog. Isunod natin yung Ephesians chapter 4, verse 30. Dito po sa Efeso, Kabanata 5, ang talata po ay 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroonan ng kaguluhan, kundi kayo mga puspos ng Espiritu. Amen. Mga puspos ng Espiritu Santo, may mahal, utos ng dakilang Diyos yan. Sikapin natin daw. Mga puspos ng Espiritu Santo, ibig sabihin, may mahal, pagdalo natin sa gawain ng mahal Panginoon, sikapin natin mapuspos, may mahal. Madama ang kanyang matamis na presensya. May mahal. Ang Holy Spirit, mga kapatid, very sensitive yan pala. May mahal, nag-grip yan eh. Mga kapatid, tingnan natin, Ephesians chapter 4, verse 30. Ito po ang sinasabi. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Ano sabi, may mahal? Huwag niyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos. Grieve not the Holy Spirit of God. May mahal, nag-grieve siya. Nagtatampo siya. May mahal, nasasaktan siya. Kapag hindi kalooban ng Diyos yung ating mga ginagawa, mga minamahal, sa kanyang harapan. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, sikapin po natin, mga kapatid. Wala nang panahon. Mga minamahal, yung ating mga kapatiran, mga kapatid sa ibang mga bansa, gusto nang umuwi ng Pilipinas. Kailan lang, mga kapatid ko sa UAE, 300 plus, may mahal, na Pilipino ang pinauwi ng ating gobyerno, may mahal. Bakit? Mga natanggal pong sa mga trabaho, mga kapatid ko. Wala na pong kabuhayan. Kaya babalik sa ating bansa. Lahat mga kapatid natin sa ibang mga bansa, mga kapatid ko, sa dulo po, at the end of the day, babalik at babalik din sa ating bansa. Sama-sama tayo, may mahal. Dito tayo kukunin ng mahal na Diyos natin. Amen. Kaya mga minamahal, malapit ng babalik ang dakilang Diyos natin. Mga kapatid ko, tutukan po natin ito. Bigyan natin ng importansya. Yung mga spiritual natin, mga minamahal, alagaan po natin. Ingatan po natin, mga kapatid. Makinig tayo ng makinig lagi ng Word of God, mga minamahal ko. Sa pakikinig po ng Word of God, lumalago ang ating pananampalataya. Amen po ba, mga minamahal? Praise God, mga kapatid ko. Pag lagi po ang gawain ng mahal na Panginoon ng ating kinasagawa, mga minamahal, hindi ka lalapitan ng kaaway, mga minamahal. Kung may time po tayo, fasting, mga minamahal, kahit 1 day, 2 days, 3 days, mga minamahal, fasting, mga kapatid ko. Grabe, mga minamahal. Dito kapag nag-stay ka, mga kapatid, nagbabad ka ng prayer, ng puri mo yung mahal. Pag uwi mo sa bahay, matulog kang katulad ng sanggol. Payapa ka mo yung mahal. Maligaya ka. Amen! Praise the Lord, mo yung mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. May mga kapatid tayo, mo yung mahal, na naranasan po nilang mag-join sa amin ng prayer. Mga minamahal, prayer, mga kapatid, hanggang alauna ng hapon. Napapagod po sila, mo yung mahal. Nakakatulog tuloy. Mga kapatid ko. Totoo po yan. Mayin mahal, hindi basta-basta ang magpuri sa mahal na Panginoon. Mayin mahal, mapapagod ka talaga, pero ang sarap ng pakiramdam. Mayin mahal, salamat sa ating dakilang Diyos, mayin mahal, sa ating beloved honorable pastor. Itinuro niya talaga, mayin mahal, ang sikreto, ang buong katotohanan, mga minamahal ko. Paano natin mapalugdan ang dakilang Diyos natin? Sabi niya, mayin mahal, lagi, pagurin mo yung sarili mo sa pagpupuri, sa gawain ng mahal na Panginoon. Kapag pagod na yan, wala nang panahon magkasala yan. Kapag pagod na, may mahal, antukin ka na. Paano ka pa magkasala? Paggising, puri ulit, may mahal. Amen po ba? Siyempre sa Lord, may mahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat po magsabing, praise the Lord, may mahal. Praise God. Awitan natin ang dakilang Diyos natin, may mahal. Amen. Lakas. Thank you, Jesus.
Yes, Lord God. Hallelujah. Mawi tayong lahat sa ating dakilang Diyos, mga mahal. Amen. Yes, Lord God. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwala, walang makapagpantay sa iyong pag-ibig. Minsan pa po. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tutuloy. Dumating man ang pagsubok, walang makakapaghiwala, walang makakapagpantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas, tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwala, walang makakapagpantay
sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsuko, walang makapaghihiwalay, walang makapapantay sa lupang ibig. Hallelujah. Gaano ang pagkalayo namin, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo. Gaano man kalayo langit, pag-ibig mo para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas, tagapagligtas. Gaano man kalayo langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas, tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas, tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat.
Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos. Purihin ka aming pinakamamahal, Panginoong Jesucristo. Para po sa ating mga bisita, mga minamahal, ngayong umaga, pinagpala po kayo ng ating dakilang Diyos na buhay, sapagkat mga minamahal, napaka-special po ng pagtawag sa inyo ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kinakailangan po nating tanggapin ang mahal na Panginoon. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una po yung pananampalataya, mga minamahal, at ito pong pananampalatayang ito, mga minamahal, inyo pong nagawa sapagkat mga minamahal, hindi po kayo lalapit sa ating dakilang Diyos kung wala po kayong pananampalataya sa mahal na Panginoon. Pangalawa, ito pong pagsisisi ng ating mga kasalanan. Bakit kinakailangan po magsisi, mga minamahal ng tao? Dahil ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, walang matuwid, wala kahit isa, at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, dito tayo lubos na mapapatawad, malilinis sa ating mga kasalanan kapag tinanggap po natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Libre po yan, wala po yung bayad, mga minamahal, at hindi po mababasa ang inyong mga kasuotan. At yung pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo, at ang ating dakilang Diyos na po ang gagawa niyan sa papaanong paraan sa ating tuloy-tuloy na pagdalo sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa oras po ito, mga minamahal, itaas niyo po ang inyong mga kamay. At mga minamahal, sumunod po kayo sa aking babanggitin ng panalangin ng pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Dakilang Ama sa langit, ako po ay isang taong makasalanan, labis na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawa. Mahal ng Jesus, salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Mula ngayon, paglilingkuran na kita sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami pong manalangin para sa inyo. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat na mahal na Panginoon. Dalangin po namin ang mga kaluluwang tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, sa araw na ito, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, isulat mo po ng maliwanag ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit, mahal na Panginoon. Iligtas mo rin po 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. At nawa, mahal na Panginoon, ito po maging simulain ng kanilang paglilingkod sa iyo hanggang sa napakalapit mong pagbabalik. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Pwede na po kayo makabalik sa inyong mga upuan at mga minamahal, huwag po kayong uuwi na hindi po nababautismuhan sa ating dakilang Diyos. Amen. At mga minamahal, sa oras mong ito, muli tayong dumalangin sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Manatili tayong nakaluhod o nakatayo, ating pong muling itaas ang ating mga kamay. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon, sa mga oras na ito. Batid mo po ang pangangailangan ng bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon. Pangako mo po, dakilang Diyos, na matapos namin gawin ang iyong mga banal na kalooban. Mahal na Panginoon, didinggin mo po ang panalangin ng inyong mga anak, dakilang Diyos, sa pangunat panalangin po ng aming minamahal, kinikalang mahal na Pastor, will destroy the lamid, dakilang Diyos, amin na pong inangkin lahat ng tagumpay, katukunan po ng aming mga panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ipatong niyo po. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating ulo. Kaliwang kamay, kung meron tayong karamdaman, sakit sa puso, dyan po natin ilagay yung ating kaliwang kamay, mga minamahal. At kung meron tayong mga problema, mga minamahal, dalawang kamay, itaas po natin. Walang imposible sa ating dakilang Diyos. Sama-sama natin palayasin sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Opo, dakilang mapagpala namin, Ama, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng mga uri ng mga karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ketong pagkabulag, pagkabingi, rheumatritis, sakit sa puso, demonyong coronavirus, hallelujah, cast out in the might of the Lord Jesus, hallelujah, be healed, be blessed in the might of the Lord Jesus, problems be solved, vices be gone, lahat ng mga kahinaan, hallelujah, hadlang sa mga pagpapala, cast out in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, be strong, be blessed in the might of the Lord Jesus, be strong, be blessed in the Lord Jesus' name, amen and amen, hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At mga minamahal, sa oras po ito, muli tayong tumayo. At tayo pong lahat, mga minamahal, ay muling magtaas po ng ating mga kamay. At tayo po, mga minamahal, ay tatalon 3 beses. Himig ng pagtatagumpay ang salitang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Galing sa ating puso, mga minamahal, kahit di na po sobrang lakas. Amen. Basta galing sa puso, 3 beses, mga minamahal. Let us jump. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po. At sa oras mo ito, akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa aking beloved co-preacher, ating beloved brother Jose Revilla. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Jeremy Domingo. Praise the Lord. At God bless din po sa ating beloved na preacher, Nilo de Guzman, sa salita ng Diyos na ating pong napakinggan sa umaga pong ito. Praise the Lord. At bago po tayo sa ating mga announcement, tayo po muna ikukuha na ating pong special offering mga minamahal. At ito po ay inilalaan po natin para sa ating pong patuloy na pagpapatayo natin pong bahay sambahan. Ito po ay panalangin natin pong beloved elder, ating pong beloved brother Jojo. Ito, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Brother Romeo, Brother Jose Revilla. Mga minamahal, itas po natin ang ating special offering sa oras na ito at magkaisa po tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Opo, amang banal, mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangunang panalangin namin na mahal, ginagalang naman na Pastor Josada Almeida, amin pong dalangin na yung basbasan at pagpalain, aming special offering sa sandaling ito, mahal na Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mong pagpalain ng lahat na yung mga tapat na anak, mahal na Panginoon, na walang sawang nagkakaloob para sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon, namin din pong dalangin ng aming mga minamahal na kapatiran na gustong makibahagi sa pagkakaloob, mahal na Panginoon. Subalit sa kawalan sa mga panahon ito, mahal na Panginoon, pagpalain po sila ng permanenteng hanap buhay o negosyo. Ganoon din po sa aming mga mahal na loved ones na yung ginagamit upang kami makapagkaloob, mahal na Panginoon. Nagtatrabaho sa ibayong dagat sa aming mga kapatiran. Pagpalain at pag-ingatan po sila, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa mga pangyayang pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, salamat po sa pagpapala.